Sabi ng isang song, Christmas is a time to love. Pero mas maganda natin sabihin, every day is a day to love. Number 4, we must be extension of His hope. Galatians 6:1 and 2. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such a one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Sabi po sa verse, kung may kapatid na nahulog sa pagkakasala, ang tamang gawin ay i-restore siya. Ituwid ng may kahinaunan. Ganyan ang ginagawa ng mga spiritual na mananampalataya. Kaya kung halimbawa may nahulog sa pagkakasala ng kapatid, tapos kinikismis mo, pinipintasan, pinandidirihan, ay may problema ka sa iyong spiritual life. Dahil ang maka-Diyos na response kapag may kapatid nagkasala ay ipanalangin at encourage mo siya for restoration. Dahil ang ichismis, ang taong nagkasala, pintasan, pandirihan, gawain nyo ng taga-sanlibutan. Gawain nyo ng mga makasanlibutan. At hindi gawain ng isang anak ng Diyos. Kaya bilang magkakapatid sa pananampalataya, ipadama at pakita po natin ang ating malasakit sa ating kapatid na nahulog sa pagkakasala at down spiritually. At magtulungan po tayo sa pagdadala ng pasanin sa bawat isa. Kahit mabigat ang binubuhat, basta marami, sama-sama, at nagkakaisa ang bubuhat, gumagaan ang binubuhat. Isang napakagandang regalo ang ibibigay mo sa iyong kapatid ngayon ay ang pakikihati mo sa kanyang pasanin. Pwedeng sa pananalangin sa kanya, pagbibigay ng iyong oras at tulong, pagbibigay ng counsel and advice, pagpapalakas, o maging tulong pinansyal. Yan ay magandang paalala, encouragement, at pagpapakita na ang isang anak ng Diyos ay laging naroon ng pag-asa. And number 5, we must be extensions of His forgiveness. Ephesians 4:32. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Very strong po itong passage nito pertaining to forgiveness. Dito ay makikita natin na wala tayong dahilan para hindi magpatawad. Dahil pansinin niyo po yung karugtong ng verse na sa Tagalog po sabi, magpatawaran kayo sa isa't isa. Ang karugtong po ay gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Mabigat po yan. Paano po ba tayo pinatawag ng Diyos? Unang-una, napakabigat at napakarami ng ating kasalanan sa Diyos. At hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng patawad niya. Subalit, pinatawad niya ang lahat-lahat ng ating mga kasalanan. At siya ang gumawa ng paraan para tayo mapatawad at mapawalang sala sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, na siyang naghirap at namatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. Tayo ang dahilan kaya siya naghirap at namatay. Sabi ng song na we are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. One of the reasons to live is to forgive. Eh, ilang beses na niyang inumig sa akin yung pagkakamali niya. Alalahanin mo yung ginawa ni Jesus sa krus. Ang laking kasalanan ng gawa niya sa akin. Alalahanin mo yung ginawa ni Jesus sa krus. Kung ikaw ang nakagawa ng pagkakamali, magpakumbaba ka at humingi ng tawad. Kung ikaw naman ang nagawa ng pagkakamali, magpatawad ka sa iyong puso, patawarin mo siya. Yan ang cycle na hindi na natapos hanggat may nagkakamali. Dapat ganyan ang attitude. Matthew 18:21 and 22. Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Ibig sabihin ay walang limit ang ating pagpapatawad. Dapat po tayo ay patuloy na magpatawaran sa isa't isa. Isa pong napakagandang picture na tayong mga bahagi sa Church ng Panginoon ay nagbibigayan sa isa't isa. Nagiging daluyan ng kanyang kagalakan, kapayapaan, pag-ibig, pag-asa, at pagpapatawad. Na nagmamahalan sa isa't isa ang mananampalataya dito sa KTSJ. Iyan ang mensahe nais nating ipagsigawan sa buong mundo. Na ang Pasko ay hindi tungkol kay Santa Claus at sa mga regalo.
hindi tungkol sa mga handa, hindi tungkol sa mga shepherds and wise men, at hindi rin tungkol kay Joseph and Mary. Ito'y tungkol lamang sa ating Panginoong Hesus at sa pag-ibig niya sa sangkatauhan. Na siya ang unang bigay sa atin ng pinakamagandang regalo, alam na alam niyang kailangan natin. Ibinigay niya ang kaligtasan para sa atin, kapalit ng kanyang buhay. Purihin at itaas ang Panginoong Hesus lamang. Kaya dapat po tayo maging mabuti sa isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon para di tayo ma-impluwensya ng mundo, bagkus sila ang ma-impluwensya natin. At maging ang pagtingin nila sa Pasko ay pwedeng mabago at maitama sapagkat nakikita ang magandang halimbawa sa atin. Let us love one another, utos po yan Jesus, na dapat sundin at isagawa. At isang magandang handog o gift sa Panginoon yan. Lahat po ng lima na yan ay alay natin kay Jesus at handog natin sa Kanya bilang mabagong samyo. Sapagkat yan ang hatid niya, iniwan niyang halimbawa, utos niya. Kaya i-practice po natin sa araw-araw yan. Tayo po ay maging daluyan ng Kanyang kagalakan, kapayapaan, pag-ibig, pag-asa at pagpapatawad. Nang sa gayon ay maging blessing tayo sa ating mga kapatid. Tanong po, kamusta po ang pag-alala natin ngayong December sa tinatawag ng Pasko? O sa tinatawag ng Pasko? Naalala po ba natin po na may kabuluhan at tama? O tayo'y basta nagpapasaya lang sa ating mga sarili? Hanggat hindi po natin sinasama si Jesus sa ating pagdiriwang ng Pasko, walang kabuluhan ang ating pagdiriwang. Pero sino man sa ating dito na si Jesus ang sentro ng kanyang pagdiriwang, merong kabuluhan ng kanyang pagdiriwang. Kaya kung sino po sa ating sa bisita ngayon na napakarami ng Pasko na inarap at napakarami ng Pasko dumaan sa kanyang buhay, maganda ngayong Pasko na to na isuko mo ang buhay mo sa Panginoon kung hindi pa ginagawa ito. Dahil sa pagsuko mo sa Panginoon, doon na magkakaroon ng kabuluhan ang iyong Pasko. At magiging merry talaga ang iyong Christmas. Pero pag wala pa si Jesus sa iyong puso at sa iyong buhay, at ang sarili mo ang nagahari, ang pagdiriwang mo ay isang pag-iingay lang at walang kabuluhan. Nais ko po na tayo pong lahat ay tumayo. At maganda po bilang isang iglesia at kahit sa mga bisita pong sa kalagitnaan natin ngayon, ipadama po natin ang ating pag-ibig. I-apply na po natin agad na tayo ay magkaisa, maging daluyan po tayo ng kagalakan, kapayapaan, pag-ibig, pag-asa at pagpatawad sa isa't isa. Ipadama po natin ang ating pag-ibig sa isa't isa ngayon. Tayo po ay gawin na po natin na tayo ay magbatian, magkamustahan, magkamayan, habang tumutugtog ang kantang Love You. Kaya di na po tayo magbatian ngayon at kung may regalo po,